condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Pakinggan nyo po ito kasi sa Tagalog wala po itong huling mga salita. Sabi niya rito, there is therefore now no condemnation. Sino daw ang hindi na hinahatulan? Kasi madalas ito ang nagiging problema ng Kristyanismo at ng mga kapatiran. Yung ikaw ay hatulan ng kapwa mo tao o minsan kapwa mo Kristiyano. Madalas kasi itong nangyayari sa atin at kaya marami mga Kristiyano ang nanlalamig, ang iba hindi nakapagpapatuloy kasi nako-condemn sila madalas. Yun yung dapat na maintindihan natin na mga Kristiyano, wala nang condemnation sa kanila. Bakit wala na? Yun ang tanong, bakit wala na? Sabi niya rito, now no condemnation to them, sabi niya, which are in Christ Jesus. Pag sinabi mong ikaw ay na kay Kristo Jesus, hindi ka na dapat hatulan. Kaya lang may condition siya. Sabi niya rito, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Paano naman kung ikaw ay isang Kristiyano, pero patuloy ka pa rin lumalakad sa laman? So, ibig sabihin, kapag ikaw kasi ay patuloy na lumalakad sa laman, hatulan ka talaga. Bakit? Kasi meron kang paglakad sa laman. Now, ang pamagat ng aking sermon sa umagang ito ay ano ang palatandaan ng isang Kristiyano, isang iglesia ay puspos ng Espiritu ng Panginoon? Yun ang magandang tanong. Kasi pagka sinabi natin, ano ang palatandaan na isang church ay puspos ng Espiritu ng Diyos? O sa mas mababaw na salita, ano ang palatandaan ng isang simbahan o isang church ay merong Espiritu ng Diyos? Kung tutusin, magkaiba kasi yung salitang merong Espiritu at puspos ng Espiritu. Magkaiba yun. Pero sa unawa natin, tayo mga Kristiyano, pag sinabi mong ikaw ay mayroong Espiritu, katulad din na ikaw ay puspos ng Espiritu. Ngayon ang tanong, paano mo malalaman na isang Kristiyano o isang church ay puspos ng Espiritu ng Panginoon? Yun ang dapat na malaman kasi mahalaga yun. Lalo na sa panahon natin ngayon, napakarami nag-claim ng church, marami nag-claim ng tinatawag nating Christian. Kasi bawat isa, pwede natin i-claim yan eh. Katulad halimbawa ito. Sa born-again churches, kadalasan ang ginagamit nating mga pamagat ng ating mga fellowship. Pero sinasabi ng iba na hindi raw dapat gamitin ang salitang fellowship, dapat daw gamitin salitang church. Kaya nga, nagkakaroon ng tinatawag nating nagiging doktrina na ito. So ano daw ba ang tamang church sa simbahan? Diba? Pagka binasa natin ang tamang pamagat o tamang pagkakatawag ng bawat believers, ng bawat Kristiyano, nung panahon ng mga apostol, maraming pangalan na sila'y tinawag. Halimbawa, Iglesia ng Diyos. Ang iba naman, Iglesia ng Buhay ng Diyos. Ang iba naman, mga Iglesia ni Kristo. Ang iba naman, Church of the Living God o Church of the Firstborn. Marami. Pero hindi lang church na tinawag. Kasi pati ang salitang Christian, pagkakatawag din nung araw sa mga followers o mga tagasunod, mga tupa, mga flocks. Marami. Sa New Testament, almost 96 names ang binanggit. Ngayon tanong, sino ang tama dun sa kanila? Lahat yun tama. Kaya lang nagiging doktrina kasi ngayon ng mga leader ng simbahan,
na kung hindi ka church, sabi ba, katulad ni Eli Soriano, sabi niya, pagka hindi ka Church of God, hindi yan simbahan. Hindi yan church. Ngayon ako naman magtatanong, ikaw ba may Espiritu ng Diyos? Kung sabihin ko naman na ang palatandaan ng tunay na iglesia ay puspos kay Espiritu ng Panginoon, paano yan? Kung wala ka namang Espiritu, kahit na ang pangalan pa na simbahan mo, Church of God, hindi ka rin sa Diyos. Bakit? Kasi yung pamagat, pwede ka lang magparehistro pwede ka magparehistro. Halimbawa, pumunta ka sa sect, dala-dala mo, Church of God, sasabihin sa iyo ng sect, hindi na pwede. Bakit? Kasi meron na. Hindi, gawin nating Tagalog, Iglesia ng Diyos, hindi na rin pwede kasi meron na. Hindi, palitan natin yung spelling. Bakit? Yung Iglesia, ilang spelling pwedeng i-spell ang Iglesia? Marami, di ba? Yung Iglesia, marami yun Yun lang sa SIA at saka SYA, magkaiba na yun di ba? Pero kahit na tama pa yung pangalan mo at nairehistro mo, kung wala namang Espiritu ng Panginoon, hindi pa rin sa Diyos yan. Bakit? Kasi nagpapatotoo ang Espiritu ng Panginoon na nagpapatotoo sa bawat iglesia na yan ay tinatakan ng Diyos. Yun ang katunayan. Si Pedro, tinawag nga niya ang church na Royal Priesthood. Di ba? Kaya sabi ng mga pare, di tama kami. Bakit? Priest tinawag nila sa Antioch ang mga tagasunod na Kristiyano. Maraming pagkakatawag. Now, ang pinag-usapan natin ngayon ay ano ang palatandaan na ang isang simbahan ay puspos na Espiritu. Paano mo sasabi puspos ka ng Espiritu? Pwede naman natin sabihin, kaya nga ang church meron siyang katangian Sa akin sa aking paniniwala, ayon sa salita ng Diyos, para mapatunayan mo na ang isang simbahan ay sa Diyos, kailangan meron siyang 3 katangian. Ano yung 3 katangian na yan? Ito madalas kong tinuturo sa discipleship. Diba? Unang-una, yung simbahan, tinubos ng dugo ni Kristo. Diba? Dapat, kiniklaim niya na ang kanyang Panginoon na tagapagligtas ay si Jesus Christ. Mahalaga yon. So, ibig sabihin, kinikilala mo ang pagiging Panginoon ni Jesus Christ at kinikilala mo yung kanyang redemptive work dun sa krus ng Kalbaryo. Kinikilala mo yun. So, kung bawat tao kinikilala na si Jesus ay namatay sa krus para maalis ang kasalanan ng sangkatauhan, nagpapatunay na ikaw ay merong unang katangian. Ano yung pangalawang katangian? Kinakailangan ng iglesia ay nagtuturo ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, tayo sa God with us, naniniwala tayo Old Testament at New Testament. Pinaniniwala natin na ito ay salita ng Diyos. Ang mga lumang tipan at bagong tipan ay salita ng Panginoon. Pinaniniwala natin yan. At itinuturo natin yan. Ipinapangaral natin yan. So wala tayong nilalampasan sa mga bagay na sinabi ng Panginoon. Kaya lamang, itinuturo natin ang bawat salita ng Diyos sa kanyang mga kapanahunan. Kasi, katulad ni Moises, yung panahon ni Moises, yung batas ni Moises, hindi na pwedeng ituro yan sa church. Bakit? Kasi iba na yung panahon natin ngayon. Pero, hindi natin pwedeng lampasan at hindi natin pwedeng hindi ituro yung mga bagay na sinalita ng Panginoon sa panahon ni Moises. Bakit? Kasi salita ng Diyos yan. Meron pa ring aral na mapupulot o matututunan tayo sa mga salita na yan. So una, ang iglesia dapat tinubos ng dugo ni Kristo. Pangalawa, ang iglesia dapat ay nagtuturo o puspos ng salita ng Diyos. Pangatlo, ang iglesia dapat ay puspos ng Espiritu.
Kaya kahit na gano'n pa kahusay ang isang lingkod ng tagapangaral ng salita ng Diyos, pero hindi siya puspos ng Espiritu, may question doon. Maraming nangangaral na magagaling. Ako, bilib ako, maraming mga preacher na magagaling. Marami. Pero, sila ba ay nangangaral sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos o nangangaral sa ilalim ng kanilang karunungan at kaalaman? May problema. Diba? Meron nga ako mga kakilala memoryado Biblia. Masama ba mag-memorize ng Bible? Hindi. Dapat lang tayo mag-memorize ng Bible. Pero kahit nakabisado mo pa ang Biblia, pero kung hindi ka naman puspos ng Espiritu, anong karapatan mong ipangaral ng salita ng Diyos? Bakit? Kasi kapag ang tao ay hindi puspos ng Espiritu, lalakad pa rin sa laman yan. Yun ang puntos ko doon. Lalakad pa rin sa laman yan. Ano ibig sabihin nun? Namumuhay pa rin sa laman yan. At kapag lumakad pa rin sa laman, kahit na ipinangangaral mo pa salita ng Diyos, may problema tayo. Bakit? Kasi bawat lumalakad sa laman, meron pa rin hatol. Sino lang ang hindi hatulan? E di yun na kay Kristo na lumalakad sa Espiritu, hindi sa laman. Magandang topic ngayon yan. Diba? Bakit? Paano mo ngayon malalaman na ang isang tao ay puspos na Espiritu kapag siya ay lumalakad na sa Espiritu at hindi na ayon sa laman? Magkalaban yan dalawa bibigyan ko kayo ng mga pananaw. Una, sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 17, kung saan naroon ang Espiritu ng Diyos, merong kalayaan. Malaya. Pag binasa natin ng Romans chapter 8, makikita din natin dito na meron ding kalayaan. Tingnan natin, tuloy natin basahin na. Sabi niya rito, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus, sa verse 2, had made me free from the law of sin and death. San ka daw pinalaya ng Espiritu ng Panginoon? Sa batas ng kasalanan at ng kamatayan. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao napuspos ng Espiritu ng Panginoon, meron siyang buhay ni Kristo. At dahil sa meron siyang buhay ni Kristo, siya ngayon ay pinalaya ng Espiritu sa batas ng kasalanan at ng kamatayan. Ano ba yung batas ng kasalanan at ng kamatayan? Ito yung batas ni Moises. Ito yung mga batas. Kaya nga pag sinabi natin batas, ano ba ibig sabihin ng batas? Tuntunin. Kaya pala, sabi ni Derek Prince, sa church, no rules. Hindi ko naiintindihan nung araw yun, bakit no rules? Sabi ni Derek Prince wala dapat rules ang church. Kasi pag may rules ang church, ibig sabihin, lumalakad ka sa laman at hindi sa Espiritu. Kaya nga ako, pinapractice ko sa mga disciple. Maalala nyo noon dito sa atin, dito sa bahay ko nung araw, ayoko nang may rules. Ayoko Alam nyo bakit? Kasi preparation sa akin yon ng bawat nakatira dito, mamuhay sa Espiritu at hindi sa laman. Kasi pwede ko naman gawin. Anong rules? Okay, pag sa umaga, kailangan bumangon ng alas 4 ang mga disciple. Alas 4 pa lang, babangon ka na. Bakit? Kasi alas 4:05, kailangan mo na mag-devotion hanggang alas 5. Rules ang tawag mo. Ano ibig sabihin nun? Mapipilitan kang bumangon alas 4 kasi merong rules. So, hindi ka bumangon dahil sa tugyok ng Espiritu, kundi bumangon ka dahil sa rules. Dahil pag inalis mo yung rules, hindi ka nababangon. Tama? Mali. Diba? Pagdating na alas 5 hanggang alas 6, dapat maglinis ka na, magluto ka na. Bakit? Alas 6 hanggang alas 6:30, dapat kakain na tayo. Alas 6:30 hanggang alas 7, dapat maligo ka na. Anong tawag doon? Rules. Diba? Kaya nga ang gobyerno may batas. Ang school may batas, sabi ni Kim Chu.
Lahat ng bagay may batas. Bakit? Kasi lahat ng bagay na nakikita natin, material yan. Flesh yan. Kaya lahat ng bagay may batas dyan. Pero pagka ang usapin na ay sa Espiritu, ay hindi na pinag-uusapan ng batas dyan. Bakit? Malaya na yan eh. Pero sa kabila ng kanyang kalayaan, merong kaayusan sa Espiritu. Yun ang gusto kong maintindihan. Isipin mo, walang batas, pero, anong tawag nito? Maayos. Pwede ba mangyari yung walang rules eh maayos? Pwede kapag ka ikaw ay lumalakad sa Espiritu. Pero pag hindi ka lumalakad sa Espiritu, magkakagulo tayo. Bakit? Kasi lahat tayo nasa flesh. Now, kung bibigyan ko kayo ng pananaw, isa sa palatandaan ng isang simbahan ay puspos na Espiritu, yung simbahang nabubuhay, lumalakad ng walang sinusunod na batas. Pwede bang gawin yon? Pwede, pero mahirap gawin yun. Bakit? Dahil kapag ka mga membro mo at ang mga pastor mo ay namumuhay pa rin sa laman, tiyak hindi nila maiintindihan. Kasi sabi niya, pinalaya na ako. Saan ka pinalaya? Sa kasalanan at kamatayan. Diba? Ano ba yung kasalanan? Ano ba ibig sabihin ng kasalanan? Ito maraming hindi nakakaintindi. Ano ba ibig sabihin ng kasalanan? Ang kasalanan kasi, sa original text, ang ibig sabihin, to miss the mark. Ano ibig sabihin ng to miss the mark? Kapag ka hindi mo nasunod yung utos, nagkakasala. Halimbawa, tulad ni Adan, ano ba ang utos ng Panginoon sa kanya? Huwag kainin yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Anong utos? Huwag kainin, hindi huwag hipuin. Kaya nung tinanong si Eva, ano sabi ni Eva? Huwag naming hipuin at kainin. Abay, walang sinabi ang Diyos na hipuin. Ang sinabi niya, huwag kainin. O kaya nung kinain niya, dahil sa isang tao, si Adan, sa kanyang pagkakasala, sa kanyang pagsuway, lahat ng sangkatauhan nagkasala. Dahil sa kanya. Pero dahil sa isang tao, si Kristo, diba? Pinawalang sala naman ng lahat ng sangkatauhan. Kaya meron na kabayaran. Merong first Adam at merong last Adam. Yung first Adam, anong ginawa ng Diyos para yung kanyang kasalanan na nagawa ay matakpan? Hindi ba binihisan siya ng Diyos ng balat ng hayop? Ano ba purpose ng Diyos doon? Nung mahulog sa pagkakasalat si Eva at Adan, ang unang-unang ginawa nila noon, nung mabuksan ang kanilang mga mata, tinakpan ang kanilang mga katawan ng dahon ng igos. Yun ang sabi ng Bible eh. Pero nung bumaba ang Panginoon at nakita sila na nakatakip na ang kanilang mga katawan ng dahon ng igos, pinalitan yun ng Diyos ng balat ng hayop. Bakit balat ng hayop? Kasi dun sa balat ng hayop, para balatan mo ang isang hayop, kailangan merong dugo na tumulo. Ang ibig sabihin nun ay pagpapatawad sa kasalanan. Maliban kasing merong dugong tumulo, walang pagpapatawad sa kasalanan. Kaya nung ginawa ng tao, ang tao pagka nagkakasala, gumagawa siya ng panakip sa sarili niya. Pero walang pagpapatawad doon. Bakit? Wala naman dugo ang dahon. Kaya nga tao, sa simula, hanggang sa panahon natin ngayon, pagka gumawa ng kasalanan, ano ginagawa? Di tinatakpan. Marami tayong pantakip. Diba? Pwedeng pera. Ay, ang pera ngayon ang malaking panakip sa kasalanan. Diba? O, wala ka nakita, o ito pera. Kaya ano nangyari? Di wala na. Kita mo yung 4 na sundalong niratrat ng mga pulis, nakuhanan lahat, pero yung pagratrat wala. Saan napunta yun? Imposibleng yun lang akto na yun ang hindi nataba ng video. Nakuha lahat, yun lang ang wala. Pwedeng kinat yun. Pero bago ko na maikat yun, teka muna. Ano, lagay. Di ba pwede mangyari yun? Pwede. Kaya maraming mga tao,
Malaya pa rin silang gumagawa ng kasalanan nila. Bakit? Kasi natatakpan. Sa atin mga Kristiyano, pwede naman nating takpan kasi sabi ng Bible yung kasalanan, pinipreserve mo para sa kanyang pagbabalik, magkaroon ng restoration. Iba naman yung purpose nung tatakpan mo para magpatuloy kaysa doon sa tatakpan mo para ma-restore. Iba naman yun. Alam ba, nagkasala si Brother June. Abay, ang aking purpose, i-restore siya. Abay, hindi ko yan ipagkakalat sa mundo na itong tao na ito ay nangalo niya. Hindi ko yan sasabihin. Bakit? Kasi naniniwala ako na bawat nadadapa tumatay para magbagong buhay. Paano kita protectionan? Diba? Kailangan kita pangaralan, kailangan kita pagsabihan doon sa ginawa mo. Ngayon, kung ayaw mo makinig, ibang usapan. Kaya nga, ang isang tao na namumuhay sa Espiritu, hindi na siya lumalakad sa laman. Ano ba yung paglakad sa laman? Sin and death kasi yan. So, lahat ng mga bagay na alam mong kalaban ng Diyos, yan yung kasalanan at kamatayan. So, kung ikaw ay naka kay Kristo, hindi ka na dapat lumakad dyan. Pero ang tanong, ang isa bang Kristiyano nakakalakad pa dyan? Oo naman. Bakit? Kasi nasa lupa ko pa rin. Ibig sabihin, sa paghakbang ng tao, pwede mong piliin yung daan na lalakaran mo. Sa laman o sa Espiritu. Di ba ganun? Ikaw ba, Pastor, hindi ka ba nakakalakad dyan? Sa tanda ko na ito, sa paglilingkod sa Panginoon, minsan nagkakapalit-palit. Bakit? Pagsubok Diba? Pero hindi ako nagpapatuloy doon. Pagka nakagawa ka, kasalanan man na sinasadya o hindi sinasadya, sabi nila, pagka alam mo na yun ay mali sa harap ng Diyos, magsisikat, lumakad ng tama. Amen. Pero pagka ikaw naman abay, 10 taon ka na dyan sa pangangalo niya, ibang usapan naman na yun. Pagkatapos mag-preach ka pa, ibang usapan na yun. Tapos yung kabit mo, so leader mo pa, ibang usapan. Hindi mo na may lalaban sa harap ng Diyos. Sampung taon ka na nagnanakaw, okay lang, hindi naman okay. Si Zacchaeus ba, nakasingil ba ng sobra-sobra sa buwis? Oo naman. Diba? Sabi niya sa Panginoon Kaya nga kung ako ulit ay makasingil ng sobra-sobra, sabi niya, ibabalik ko. So ang repentance, pagbabago. Ang repentance, pag-alis. Saan pag-alis? Pag-alis doon sa nilalakaran mo ayon sa laman. Pag lumalakad ka sa laman, ibig sabihin, nasa kasalanan ka. Pag ikaw ay humingi ng tawad, aalis ka doon. Kasi ang simbolo ng repentance, pag-alis. Pero pag ikaw ay nagsisit, ang dudong ka pa rin, hindi yung repentance. Emotion lang yun. So, pwede ba tayo mag-repent araw-araw? Pwede. Kaya lang, kung hindi ka din lang alis, emotion pa rin. Hindi totoong pagsisisi. Ako ba sa buhay ko, magbuhat na nagpastor ba ako, hindi ba ako naging mahina? Naging mahina ako. Bakit hindi? Tao lang ako. Pero hindi po pwedeng hindi ako umalis doon. Kailangan magpatuloy ako sa paglakad sa Espiritu na sinasabi ng Panginoon. Bakit? Kasi oras na lumakad ako sa Espiritu, walang hatol sa akin. Pero pag lumakad ako sa laman, may hatol sa akin. Diba? Tama yun? Pipiliin mo bilang Kristiyano. Simple lang naman yan ano ang buhay ko ngayon? Yun, pinakasimple. Pinakasimple. Alam mo na kaagad yun Ano ang buhay ko ngayon? Hindi ko mag-pray. Alas 4 hanggang alas 6, nag-pray ako. Hindi ng prayer mo. 2 hours. Nag-worship ako. Magmula alas 7 hanggang alas 8. Ibig sabihin, 2 oras na prayer, 1 oras pa yung worship. Katindi yan. Di ba? Pagdating na alas 8 hanggang alas 12, nangangaral ako sa mga tao. Tindi yan. Pagising sa umaga, hanggang alas 12 ng tanghali, nasa gawain sa Panginoon. Ang tindi. Pero, lumalakad ka sa laman.
tama ang sinabi ng Mateo 7:21 na darating ang araw, maraming sasabi, Panginoon, Panginoon. Ano sabi ni Lord sa kanila? Hindi ba kami nangaral, nagpalayas ng demonyo, nagpagaling, pero sabi ni Lord, Brother Bernick, tulog na. Sabi ni Lord, hindi kita kilala. Bakit? Ikaw na manggagawa na masama. So, totoo pala na mangyayari sa huling araw na maraming mga lingkod ng Panginoon ang lalakad sa laman. Totoo pala yun. Bakit? Kasi sinabi nun ni Lord Kaya marami. Ngayon, yung pang COVID na kinagagalitan natin ngayon, nakatulong kaya sa church? Malaki na itulong ng COVID. Alam niyo kung bakit? Ang daming mga pastor tiyak ang nag-repent. Ngayon mo mapapatunayan yung mga pastor talaga na naglilingkod sa Panginoon. Bakit? Maraming pastor ngayon ang walang pera. Bakit? Walang mega church. Kaya nga kung ito isa sa proseso ng Panginoon sa simbahan para ma-purify ng Panginoon, so be it. Mangyari pa. Hindi lang 2 years, 5 years. Kung ang kailangan ay ma-purified ang church. Sa Amerika, daming na-purified na church ngayon. Sa Pilipinas, dami rin. Pero sa kabila nun, sumasabay pa rin naman yung mga Kristiyanong lumalakad sa laman at lumalakad sa Espiritu. Magkasabay yun. Hindi mo pwedeng tanggalin yun. Kaya nga sa judgment, paghihiwalayin ang tupat kambing. Di ba? Ano yung parable? Di ba? Naghasik ng mabuting binhi. Sabi niya ron Di ba? Kinabukasan, sabi nung naghasik Panginoon, hindi ba ang inihasik natin mabuting binhi? Bakit may masama? Sabi nung naghasik bubunutin niya. Sabi niya, wag. Bakit? Kasi baka pati yung mabuting binhi, madamay. Hayaan na natin silang magsabay na mamunga. Bakit? Sa katapusan ng panahon, sabi niya, ang anghel ng Diyos ang aani sa kanila para ihiwalay ang peke at genuine. Kaya ang simbahan, sabay-sabay yan, lahat yan. Kahit na i-claim mo pa na ikaw ay Christian, i-claim mo pa yan, darating pa rin ang huling araw, ang Diyos ang magsasabi kung ikaw ay genuine o fake Christian. Amen. Sa huling araw pa rin. Pero ngayon pa lamang may palatandaan na tayo. Ano yon? Na lumalakad sa laman ay hindi tunay na pinupuspos ng Espiritu ng Panginoon. They're Christians, pero very carnal Christian. Maraming Christian. Kasi once na kinonfess mo si Jesus Christ bilang Lord at Savior mo consider ikaw ay Kristiyano. Pero ang tanong, after ng iyong confession, ano ang buhay na nilakaran? After ng conversion, anong buhay na pwede lakaran? Kaya nga malaya ka na nagawin yung bagay na gusto mo. Yung mga kapatid natin na kaibigan natin ng mga baptist, sabi nila, hindi. Once you're saved, you're always saved. Kahit na gumawa ka ng kasalanan, ayon sa kanila, sa judgment, malalaman natin kung yung kanilang doktrina ay mabisa sa kanila. O kaya sa atin, mga Kristiyano ngayon pa lamang, kung sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, dapat lumakad ka ayos. Sa Espiritu. Tsaka lumalakad. Tanong mo sa sarili mo. Ngayon, ako ba anong ginagawa ko? Paggising ko sa umaga, body, soul, and spirit, alam mo na kagad, meron na kagad tayong 3 elemento. Paano mo pinapakain ng iyong soul? Paano mo pinapakain ng iyong spirit? Paano mo pinapakain ng iyong body? Sinasabi ko nga dito sa mind ko Sabi ko sa kung ngayon magra-rapture, nako, pagka hindi sila tumigil sa kapapapdin nila, baka maiwan sila.
Oh, kung ngayon, alam mo kung bakit, Sam? Kasi mas malaki ang oras na inuubos nyo sa PUBG kaysa sa panalangin nyo sa Diyos. Hindi ko pinagbabawal yan eh. Pero tiyakin mo lang, nakapag-pray ka na ba? Kung hindi, may problema tayo. Bakit? Mas enjoy ka na sa laman kaysa sa spirito. Diba? Ganun yun. Totoo naman kasi kailangan natin paminsan-minsan, no? Pagka napagod ka, gusto mo magpahinga, maglalaro ka, okay naman, walang problema din. Pero pagka hinahatak ka na nun at hindi mo na makontrol, addiction na tawag mo. Diba? Yung problema, kahit tulog ka na, gumagano pa yung kamay. Naglalakad, gumagano yung kamay. Nakaupo, gumagano yung kamay. Ano nangyayari sa'yo? Wala na, manarising na. Bakit? Nakasetting na yung kamay ko, gano'n na nang gano'n. Hindi ba, parang kami nung araw, pagka naglalakad, uga. Ano nangyayari sa inyo? Uga. Wala naman sounds. Bakit? Kasi trippings. Ang pangit kaya na itsura namin nung kami mga binata nung araw, pag naglalakad kami, kami na ulo. Sige, gano'n kami ng gano'n. Kaya pagka dumadaan kami, mga matatanda, tingnan mo yung mga addict na yan. Parang kahit walang sounds, parang kami nakakarinig ng sounds. Bakit? Nag-trip eh. Nangyari ba sa inyo, Joseph? Ganun kami nung araw eh. Ganun sa atin, minalisip ako eh. Ako tamang rugby, mahirap yung Joseph. Ako nung araw ang tingin ko sa tao, maliliit. Yung rugby, tamang rugby, mahirap yun. Kaya ngayon, bilang Kristiyano, sa ka ba lumalakad? Mahalaga yun yung lifestyle. Madaling malaman. Ang dami ng mga tao, aktibong-aktibo sa pag-awit, aktibong-aktibo sa panambahan, aktibong-aktibo sa gawain. Dahil may utos. Yung iba naman talaga aktibo-aktibo kasi may sweldo. Pero tanggalin mo yung sweldo, tanggalin mo yung batas, ay tingnan ko kung susunod. Yun yung puntos ng Espiritu. Na kahit na walang utos na nilalagay sa'yo, kapag ikaw ay puspos na Espiritu, automatic sa buhay mo, nagagawa ka ng bagay na pinagagawa ng Diyos sa buhay. Automatic yung prayer mo. Automatic yung pagsamba mo. Automatic yung sharing mo. Kahit hindi ka utusan, nag-pre-preach siya. Automatic yung pagpunta mo sa simbahan. Kahit hindi sinasabi ng pastor na umattend ka. Automatic yung prayer meeting mo. Automatic lahat ng gawain mo. Pero pagka ikaw ay lumalakad sa laman, ay pastor, hindi kami makakapunta ngayon. Bakit? Wala naman tayong rules. So maraming simbahan, nabubuhay, nagiging masinop, nagiging maayos dahil meron lang silang batas na sinusunod. Tanggalin mo yung batas, wala na. Kaya yun yung sinasabi ko sa aking discipleship. Ayoko ng rules and regulations sa discipleship. Yun, bakit? Dahil doon. Gusto ko ng bawat isa ay maglingkod sa Panginoon ayon sa udyok ng Espiritu Santo. Maraming hindi nakakaintindi sa akin yan. Sabi ng isang pastor na kaibigan ko, nag-post siya, ipag-pray daw ang mga bishop at mga reverend kasi pakakawalan na ni Satan ang palaso. Yun daw sibat niya para expose ang mga bishop sa kanilang mga ginawang kasalanan. Okay diba? Ay di pakawalan na ni Satanas. Bakit? Kasi oras na ma-expose siya, magsisisi mga bishop. Pugutan ng ulo. Abay, pinakamataas na paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo kung ano? Ang pagiging martir. Sa tribulation, sa Great Tribulation, ang last test ng isang Kristiyano para ikaw ay mapatunayan mong believer ni Kristo, pugot ulo. Last test. Hindi dapat katakutan. Bakit? Pag namatay ang Kristiyano kay Kristo, ang sabi ng Biblia, malaking pakinabang. Malaking pakinabang. Bakit?
Ay, kung hindi ka puspos na espiritu, hindi mo makakayang gawin mo. Kaya sa atin, may simbahan man na wala, okay lang. Bakit? Ay, kasi sa Bible, hindi naman inutos ng Panginoon ng church building. Anong itatayo natin? Yung church, hindi yung building. Yung tao. Kaya ano yung unang palatandaan ng isang simbahan ay puspos na espiritu? Kapag siya lumalakad na ayon sa espiritu at hindi ayon sa batas ng tao. Amen. Meron tayong dito covenant Every 9:30 ang start ng fellowship. Ayoko sabing rules yun. Yun pag-uusap natin na 9:30. Kung alas 7, andito na kayong lahat di mag-start na tayo. Diba? Sa preaching nga iba, 30 minutes ka na, pastor, time out. Kapag kainudyo ka na ako ng espiritu, kahit na maghapon mag-preach, pwede naman. Kaya lang, may iba mga tao, hindi sanay sa ganun. Bakit? Panay natin yung sarili. Kaya iba, ang fellowship sa kanila, 1 oras lang, dapat tapos na. Pagka ayaw, time out na. Paano kung kinakasihan ka ng espiritu? Ibig sabihin, nilalagay natin sa ayos. Pero pinakamagandang ayos, ayon sa lakad ng espiritu. Sa palagay mo, Brother Bernie, tama ba yun? Tama. Kaya nga, ang format ng Diyos, hindi mo masusundan. Ang kaisipan ng Diyos, hindi kaisipan na. Kaya sabi. Kaya pala ang Panginoon, pumili siya ng mamangmang para maging lingkod ng Panginoon. Hindi niya pinili ang magagaling. Sa batas ng tao, ang pipiliin mo, magaling, hindi mangmang. Diba? Para maging leader. Ito pa isa. Pumili ang Diyos ng mahina, hindi ang malakas. Bakit? Kasi ang gusto ng Panginoon, yung kalakasan mo galing sa Diyos, hindi kalakasan ng tao. Ang tao kasi nung pinili si Saul, meron siyang katangian. Unang-una, malaki. Pangalawa, magandang lalaki. Pangatlo, malakas. Pangapat, maganda. Diba? Kaya sabi nila, yan ang aming hari. Pero nung pumili ang Panginoon, bata ang pinili niya, si David. Kaya nga nung lalabanan si Goliath ni David, pinasusuot sa kanya yung baluti, ayaw ni David. Bakit? Paano hindi siya komportable? Bakit? Hindi naman fit sa kanya yun. So, ano ibig sabihin? Merong batas ang digmaan. Ano yon? Ang isang sundalo dapat magsuot ng baluti bago pumunta sa digmaan. Anong ginawa ni David? Puspos siya ng espiritu. Sabi niya, hindi ko kailangan yan. Anong kailangan niya? Yung batong pinili niya. Diba? Yung batong pinili niya, hindi yung rap Ang pinili pa niya, yung makinis. Bakit daw kaya makinis, hindi rap? Alam mo yung makinis, dumaan sa panahon. Bakit? Kasi habang dinadaanan ng tubig, ang bato, kumikinis yan. Pero pagka-rap, ibig sabihin, hindi pa yan hinog sa panahon. Kaya yung mga bato, pag nakita nyo, rap, ay hindi pa hinog sa panahon yan. Pero pag makinis na yan, tiyak hinog na sa panahon yan. Tignan mo kami ni Brother Bernie, hinog na sa panahon. Pati pala si Joseph, napapanahonan talaga, kaya makinis na yan. Hindi sa bato yun, hindi sa so yan ang ginamit ni David para madaig si Goliath, diba? Kaya sa buhay natin mga Kristiyano, minsan kailangan talaga natin dumaan sa agos ng tubig ng buhay para tayo ay maging taga sa panahon, di ba? Gano'n ang Kristiyano. Lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Pero sa kabila, si David nagkaroon pa rin ng problema. Pero hindi sinabi ng Biblia na si David na natili doon sa kanyang problema. Bakit? Kaya nga sabi niya, create me
a clean heart, O Lord. Diba? Yun ang kanyang prayer. Anong prayer ni David? Huwag mo akong iiwanan, Panginoon. O, diba? O, bakit? Kasi kapag ikaw ay nanatili talaga dyan sa buhay na masama at lumalakad ka ayon sa batas ng kasalanan at ng kamatayan, ay talaga ang Espiritu ng Panginoon manlalamig sa iyo. Napakahirap. Kapag tayo na dating mainit, ay manlamig. Mahirap. Pero, lagi niyong tatandaanan na pwedeng uminit kahit na lumamig ka. Kaya nga sabi nila, maging ang yelo pwedeng kumulo kapag ka isinalang mo sa apoy. Kaya kahit na maging yelo pa ang iyong pananampalataya sa lamig, Brother Bernie, kapag ka ang apoy ng Espiritu ay muling madikit sa iyo, iinit at iinit ko. Kaya ako, alam niyo ang faith ko, kahit na gano'n pa kasama isang tao, sa paglakad sa laman, pwede pa rin siyang magbago at lumakad sa Espiritu. Kasi ang palatandaan ng isang simbahan at isang Kristiyano na siya ay puspos ng Espiritu kapag ka siya ay lumalakad na ayon sa kalooban ng Espiritu, hindi sa rules and regulation na. Kaya ito pong God with us, sana po lumakad tayo sa Espiritu, hindi ayon sa batas ng tao. Salamat po at magandang tanghali sa inyo.